Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo po sa ating podcast, Life with Dante M. Sarap nitong tea. Paragis. Herbal tea. O ngayon, pag-usapan natin itong issue sa Sogi Bill. Ewan ko kung familiar kayo. Yung sinusulong ni Risa Ontiveros. Ito yung isa sa mga agenda ni Risa Ontiveros na hindi natin gusto. May mga ginagawa sa Senate si Risa na mga magaganda. May mga agenda rin siya na hindi natin gusto kasi immoral, unbiblical, labag sa Bible mga kababayan. Lalo na itong Sogi Bill. Ang tawag ko nga dito sa Sogi Bill, yung sugo ng demonyo bill. Kasi demonic po siya. Agenda ng mga globalist kung saan mga kababayan, yung mga babae sa kapwa babae, lalaki sa kapwa lalaki, pwede na mag-asawa. Ito yung laman mga kababayan ng Sogi Bill. Ngayon, natutuwa tayo kasi may dalawang known showbiz personality na mga bading, pero ang nagustuhan natin mga kababayan, ayaw nila nitong sinusulong ni Risa Ontiveros. Yan ang balita dito. Ricky Reyes, Rene Salud, hindi pabor sa same-sex marriage or Sogo Bill. So mabuti, may mga matino pa na member ng LGBTQ community. Bakit niya Mr. Maravillas? Kasi dumami yung mga bading, yung mga tumboy, mga bading. Hindi man sila nanganganak. Yan ang pagtaka ninyo. Pero sa aming mga believers, hindi na kami nagtataka niyan kasi parte siya ng tinatawag na sign of Lot. Sa prophecy mga kababayan, in the last days, it was prophesied na yung panahon ni Lot, kilala ninyo si Lot, siya yung nakaligtas mga kababayan sa pagpaulan ng apoy, pag-destroy ng ating Panginoong Diyos sa Sodom and Gomorrah. Dahil sa kalaswaan mga kababayan, babae sa babae, lalaki sa lalaki na doon. So nothing is new in this world. Paulit-ulit dan po ang mga pangyayari dito sa mundo. History is repeating itself. Itong pagdami ng mga bading, hindi siya bago. For example, nung panahon natin, ng ating kabataan, may mga bading na siya. Pero ako nga, sa aming eskwelahan, in our high school, during my high school days, siguro mga 2 o 3 lang, buong school community, ang bading. Ngayon, magtaka ka, bawat classroom may bading siguro, nagkaklase kayo, yung ating mga kabataan ngayon. Bakit siya dumami? Na hindi man po siya nanganganak, pati mga tumboy dumami. Ang rason yan mga kababayan, this is one of the unfolding prophecy that in the last days mga kababayan, dadami talaga sila. This is the sign of Lot, pagbabalik ng panahon ni Lot, kung saan yung Sodom and Gomorrah, sa sobrang kalaswaan mga kababayan, babae sa lalaki, lalaki sa hindi babae sa lalaki, babae sa babae. Sinunog ng Diyos yung Sodom. So mauulit siya, mga kababayan. Kasi sukdula na ang kasamaan ng mundo. Palapit na tayo sa Judgment Day. Yan ang katotohanan yan. Pero yung mga hindi nagbabasa ng Bible po, wala silang idea kung bakit ganun siya. But anyway, hindi natin mapipigil ang pagdami nila kasi parte siya ng unfolding prophecy, mga kababayan. Ang tatapos sa ganitong uri ng kasamaan, yung ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagbabalik po dito sa mundo. O ngayon, i-share ko sa inyo itong kwentong ito kasi sabi ko, natutuwa tayo. May matino pa sa kanilang hanay. Ayan sabi dito, Ricky Reyes, Rene Salud, hindi pabor sa same-sex marriage sa Sogi Bill. Nagkapalaman kasi siya sa Sogi Bill ni Risa Ontiveros. Si Risa Ontiveros ang author niyan. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ganyan yung mindset niya. Saan niya nakuha? Ako, paniwala natin, ito yung bill na to, hindi man ito sa kanyang sariling kaisipan. In-endorse ito sa kanya. Inilabi sa kanya ng mga globalist. Kasi ang agenda ng mga globalist, ito po, sirain ang family.
Karamihan kasi sa mga globalist, demonic po. So itong Sogi Bill, sisirain ito yung ating family. And morality, normalizing immorality, mga kababayan, gagawin na pong legal. Kasi sinasabatas po, mga kababayan, yung same-sex marriage. Ang gusto kasi ng mga globalist, hindi dumami yung mga tao. Kasi siyempre, hindi man nagkakaanak yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. Paano yun magkakaanak? Di ba? Ginagawa nila, nag-a-adapt na lang. Minsan tao, minsan hayop na lang yung ina-adapt. At you can just imagine, pati yung mga aso, tinuturing nilang mga anak. Gano'n na kaliko, mga kababayan, pag-iisip ng mga tao ngayon sa mundo. May mga nababalitaan nga tayo, mga kababayan, nakikita natin sa social media, yung tao, inasawa yung hayop, inasawa yung aso. Imagine that. Karumal-dumal siya, mga kababayan, sa mata ng ating Panginoong Diyos. So itong Sogi Bill, sa totoo lang, karumal-dumal ito sa mata ng ating Panginoong Diyos. Kaya tama itong paninindigan ni Ricky Reyes at si Rene Salud. I-share ko muna sa inyo itong kwento. Yan po. Sabi dito, ibinahagi ng LGBTQ trailblazers at beauty and fashion icons na sina Mother Ricky Reyes at Mama Rene Salud kung bakit hindi sila pabor sa same-sex marriage at sexual orientation and gender identity expression equality or Sogi Bill. Yan pala ang meaning ng Sogi Bill. Sexual Orientation and Gender Identity Expression Equality Bill. Sa isang episode ng Tony Talks ni Tony Gonzaga noong June 22, nagbigay opinyon sina Mother Ricky at Mama Rene hinggil sa dalawang kontrobersyal na usapin sa bansa. Actually, itong misrepresentation, itong bansag kay Ricky Reyes na Mother Ricky, sa totoo lang, hindi man siya ang nagbansag ng Mother Ricky. Yung mga sa showbiz pong mga bading, tinawag na lang na Mother Ricky, si Ricky Reyes at Mama Rene. Kasi ang daming bading po sa showbiz. Yung mga reporter, siya nang binansag. Parang yung mega star, Diamond Star. Bansag, mga kababayan, kay Sharon Cuneta at saka kay Maricel Soriano para ma-distinguish sila kay superstar Nora Honor. Ganun po. Ito din po ang tawag kay Ricky Reyes. Misrepresentation sa kanilang pagkatao. Dahil sila'y bading, tinawag na Mama Ricky, Mother Ricky, and Mama Rene ng mga bading na mga reporters. Yan kasi ang gawain ng mga bading. Mag-misrepresent. Lalaki sila, gusto nilang tawaging babae. Ang gusto nilang address Miss. At pag hindi mo tinawag na Miss in public, yung iba po, nagwawala. Remember, yung mga nag-viral, yung sa Cebu. Kinampronta yung tumawag sa kanya, which is misrepresentation. Kaya nga ako, kay Sasot, ang tawag ko, Mr. Sasot. Kasi ba tayo mga kababayan idadamay nila sa misrepresentation na ginagawa nila? Di ba po? Tawagin natin sila kung ano ang tawag sa kanila. Kasi ang nilalang ng Diyos, tama si Ricky Reyes, dalawa lang ang nilalang ng Diyos, babae at saka lalaki. Hindi mo yun pwedeng baguhin. Yan. So ano po ang stand ninyo sa same-sex marriage? Tanong ni Tony. So sabi niya, kung habulin mo lamang yung marriage para sa legalities dahil sa paghati ng kayamanan or properties, pwede naman kayong mag-usap na, maging partner na lang kayo sa aspeto na yon, saad ni Mama Rene. Sabi naman ni para naman kay Ricky Reyes, yung marriage niya sa babae at lalaki lang yan. So matino pa yung pag-iisip mga kababayan ni Ricky Reyes. Alam niya na kahit siya bading, ang identity niya lalaki. Kaya nga siya bading, kasi siya lalaking bading. So, kung lalaki siya, hindi man siya pwedeng magpakasal sa kapwa lalaki. Pero tanggap niya na bading siya. So, medyo may katinoan pa yung pag-iisip mga kababayan nitong dalawang bading. Yan sabi ni Ricky Reyes, yung marriage niya sa babae at lalaki lang yan. Huwag mo nang pakialaman yung gawa ng Diyos. Nandyan na yan, di ba? That's overboarding. Hindi na tama yun. Correct.
mga kababayan. Ba't mo pakikialaman yung mismong ginawa ng Diyos? Kaya dami nating problema, mga kababayan sa mundo, because of our defiance sa gusto ng Diyos. Nagkandalit-silitsi ang buhay ng mga tao sa mundo. So kailangan natin talaga ng redemption, total redemption. Kahit ito pong gulo sa mundo, conflict, gera, wala siyan na makaka-solve na leader ng mundo. Kumbaga sa prophecy, ang sabi, there will be peace. But it will not be a lasting peace. Temporary peace lang po. Yun ang gagawin sa Middle East, sa Israel, with its enemies, mga kababayan, ng Antichrist na lilitaw, mga kababayan, in the coming days. But it is a false peace. Afterwards, ang mangyayari po, total annihilation, and it will be the Battle of Armageddon. At ang makakapagpatigil lang sa kanya yung pagdating na mismo, the second coming of Jesus Christ. Siya lang po ang tutuldok at babaguhin niya ang kalagayan ng mga tao sa buong mundo. Doon pa lang po magkakaroon tayo ng katahimikan, mga kababayan. And we are nearing that time. Palapit ng palapit tayo sa panahon na yon. Ngayon, going back dito sa Sogi Bill, sa issue ni Tony Gonzaga, kung saan tinanong itong dalawang bading, sabi ni Ricky Reyes, hindi na niya tama yun. Sabi ni Tony Gonzaga, na-interview ko si Senator Risa Ontiveros, siya ang isa sa mga nagpo-post ng Sogi Bill. Sa totoo, si Risa sa Senado, sa Congress, si Roman, kasi kwan yun, kabaro yun ni Ricky Reyes, saka may marami pa na mga congressman na kinausap ng mga globalist, yung mga agents nila dito, hindi labi nila sa Congress ito. At buti na lang, hindi pa po na ipapasa. Sabi dito, at ako rin ang nagpatigil ng Sogi Bill, sabi po ni Ricky Reyes, yung sinabi ko, miski anong gawin ninyo sa mga bakla, bakla pa rin yan. Gilingin mo yan, gilingin mo man yan, ang labas niyan baklang hamburger. Walang pagbabago. You see, ang bakla daw, gilingin mo man. Pero I think, yung isang bakla, mga kababayan, nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Mga contemporary ni Ricky Reyes, kaya lang parang patay na, nakakilala sa ating Panginoon. Ikon lang po ninyo, na nakita ko, nagbago siya. In fact, ayaw na niyang tawagin pa. Rip din siya, sikat din na bading, na laging tulad ni Ricky Reyes. Gwapo siya, nagbago kasi nakakilala sa ating Panginoon. In fact, ayaw na niyang tinatawag ng dati niyang pangalan sa showbiz. Binalik niya yung dati niyang pangalan. So ang makakapagpabago sa atin kasi, hindi man po tayo hindi talaga pwede na tayo on our own magbago. Kailangan ang magbago sa atin yung ating Panginoong Hesukristo. Siya ang may power kasi siya Diyos. Without the power of the Holy Spirit, mahirapan po. Kahit yung mga kriminal na nagbago, paano sila nagbago? Ang daming kwento niyan, mga kababayan, nakakilala sa ating Panginoon, na-share ng Word of God, ng Bible. Yon ang nangyari sa kanilang buhay, sa totoo lang. Sabi naman ni Rene Salud, ako naman, sige, bigyan ng karapatan, bigyan sila ng puwang sa lipunan, kaso lang, the problem with some gays, they asked for too much, masyadong entitled. Tama po. Gusto nila special sila, special yung pagtrato. Hindi man po pwedeng ganun. Pero ang sinusulong nila, equality. Paano naging equality yon? Kaya misrepresentation po. Paano naging equality kung may special na pagtrato sa iyo at may batas na nagkumikilala sa pagtrato sa iyo na more than sa pagtrato sa mga ordinaryong mga mamamayan. So sabi dito, tama na yung tolerate ang mga bading. That is more than acceptance. Yun ang sinasabi ko. Toleration is more than acceptance because ang kaharap mo hindi pare-pareho.
ang lahat ng tao, hindi lahat yan tanggap ang mga bading. Ibagay mo yung sarili mo sa tamang sitwasyon. Correct. Dapat ganon ang mindset. Matatanda ang noong Marso na interview ni Tony si Ontiveros kung saan inihayag ng senadora ang pagkalungkot dahil sa pagiging kontrobersyal ng isinusulong niyang Sogi Bill. I'm just so sad na kontrobersyal siya dahil wala naman siyang hinihinging bago o espesyal na karapatan sa LGBTQA+ community. Pantay lang na karapatan sa lahat natin, ano man ang sugi natin, saad ni Hontiveros. Ang binabago mo na kasi sa bill mo, Risa Hontiveros, yung kautusan mismo ng Diyos, from the very beginning, yung mismong creation, ang nilalang ng Diyos, dalawang uri man lang po, babae at lalaki. At yung marriage ay para sa babae at lalaki lang po yun. So, yun ang gusto mong baguhin. Imagine, mas magaling ka pa sa Diyos na may lalang sa ating lahat. Di ba po? Ang nilalang ng Diyos from the very beginning of creation, si Adam and Eve, sila yung pattern, model ng ating generations, ng pag-aasawa. Adam and Eve, hindi Adam and Steve. Di ba yun ang lagi nating naririnig? Not Adam and Steve. Adam and Eve. Binago ninyo eh. Kaya sa creation pa lang mga kababayan, sa Genesis 2, verse 24, sabi diyan, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. And the husband and husband, his wife. And the man and his wife were both naked and were not ashamed. Kasi one flesh na sila. Nakita niyo mag-asawa, kahit parehas na kahubad, hindi sila nahihiya sa sarili nila. Kasi may basbas na sila as one flesh. Kaya nga karumal-dumal, yung babae sa babae at lalaki sa lalaki, karumal-dumal yun. Sa paningin ng Diyos, yun ang gusto ninyong inormalize na ginagawa ng mga tao ngayon by the modern man. Ay talagang susunugin tayo mga kababayan sa ating kawalanghiyaan in the coming days. Kaya nakita ninyo, kahit yung mundo natin, painit ng painit. Gusto ninyong ibigay ko sa inyo yung latest na balita ngayon sa Amerika na promotor nito. So, ito news ng ABC World News Tonight. Ano sabi dito? A heat wave is bringing oppressive heat and humidity to nearly half the country. At the high school graduation in Paterson, New Jersey, over 160 people were treated for heat-related illnesses with more than a dozen rushed to emergency rooms. Kita ninyo, kahit saan-saan parte ng mundo, nasusunog. Bushfires. Sa Amerika, sa Europe, sa iba-ibang bansa, sa Australia. Ang susunod niyan, mga kababayan, uulan ng apoy. Sa totoo lang. Ngayon, pakinggan natin itong report ng ABC News. Yan ba? Monday night, the life-threatening heat for more than 195 million Americans, really nearly everyone east of the Rockies tonight. Look at this. This we're buckling and sending a car airborne in Missouri right there. And the map tonight, the record-shattering heat bringing sweltering conditions. It's triple-digit. Pati yung kalsada, bumukol, gumano, no? Ulitin ko. Dahil sa sobrang init, ganun katindi po, sinusunog na ng Diyos ang ating mundo. More than 195 million Americans, really nearly everyone east of the Rockies tonight. Look at this. This we're buckling and sending a car airborne in Missouri right there. And the map tonight, the record-shattering heat bringing sweltering conditions, triple-digit feel-like readings for much of the East Coast. Ginger Z with the forecast and Janae Norman tonight with the images coming in now. Tonight, oppressive heat and humidity hammering nearly half the country. Outside New York City, in Paterson, New Jersey, more than 160 people treated for heat-related illnesses at high school graduation ceremonies. More than a dozen rushed to emergency rooms.
Here in New York City, 96 degrees, tying a 137-year-old record. But it felt like 106, even hotter on the subway. Millions ride these subways every day, the country's largest transportation system. Crews are regularly checking the temperature and taking cars out if they're too hot. In Philadelphia, broiling temperatures straining the power grid. Sweltering passengers stuck on an Amtrak train that lost power near Baltimore's Penn Station. Riders say for more than an hour and that there was no AC. And terrifying video showing roads buckling under burning temps, turning into ramps in Cape Girardeau, Missouri Sunday. Days of heat taking a toll on infrastructure. And David, there's no let up in nighttime temperatures either. Here in New York City, the overnight low will feel like 85 degrees, David. Incredible, Janae. Thank you so much. So yan po mga kababayan, ang kaindik-hindik na mga balita. So kung hindi pa kayo naka-subscribe dito sa ating bagong channel, Life with Dan TN, click subscribe ninyo. I-share din po ninyo sa inyong mga kakilala yung ating video. Bye-bye po. God bless.